Isang umaga po sa ating lahat, sa mga patuloy na sumusubaybay dito po sa ating YouTube channel, dito po sa Doc Aga Magbanwa, 'no? At kung hindi ka pa po nakapag-subscribe ay inimbitahan kitang i-subscribe na po at please hit the notification button para sa mga update po sa ating mga bagong videos, 'no? At wala na po tayong intro-intro at nung nakaraan ay pinag-usapan po natin yung about dun sa tatlong uri ng tinatawag nating sintomas ng stress, 'no? Pero ngayon ay pahinga muna po tayo sa mga topic na 'yan at ang tututukan po natin ngayon ay about dito sa guidance counseling, 'no? Okay. Dahil sa ngayon po ay halos ang daming kailangang na guidance counselor o guidance counselee sa mga paaralan po, publiko yan o mapa-pribado po, ay halos doon sa datos na lumabas ay 4,000 plus ang kailangan para punuan po yung tinatawag na kakulangan sa ating mga guidance counselor dito po sa buong Pilipinas po. At yan po yung ating topic na pag-uusapan ngayon. Well, yung topic na yan ay ano pa yan since 2016 nang inano pa yan ni ano no ni former DepEd Secretary Briones, 'no? Kung sa aking pagkatanda diyan sa issue na 'yan ay nagano na rin po siya diyan, 'no? Tinutukan din niya 'yan, 'no, yung kakulangan sa guidance counselor o guidance counseling. Kasi sa totoo lang, sa panahon po natin ngayon, napaka-in-demand talaga ng mga counselor at counseling. Bakit? Kasi maraming ano, kumbaga, yung bilang o yung number ng mga incidents ng pambubuli o kaya mga stress na estudyante, kahit yung mga nasa school ay kahit mga professional, yung mga teachers, nakakaranas din po sila ng anxiety, stress, okay? Overpressure sa kanilang mga ginagawang trabaho at kung ano-ano pa. Kaya nagkaroon ng tinatawag nating pagdevelop dito, no, o pagsusulong na mapunuan yung ating mga guidance counselor o yung ating mga guidance counseling sa private o sa public man. Okay? So, ano ba yung dahilan kung bakit hindi ganun kataas o yung bilang ng ating mga counselor o yung ating mga guidance counseling o counselor ay kokonti, mapa private o mapa pampublikong paaralan. Okay? So, una ang isa sa dahilan niyan ay yung mababang sahod, no? So, aminin na po natin ay yung sahod po ng guidance counselor ay katapat lang yan ng tawag yan ng teacher 1, okay? Which is 27,000. So, ganyan lang kaliit yung sahod. So, hindi siya masyadong kaakit-akit doon sa mga counselor o yung gumraduate ng BS Psychology o BS Counseling. So, hindi kaakit-akit po sa kanila. Kaya yung isang dahilan kung bakit kokonti yung guidance counselor natin, una, dun sa sahod. Pangalawa na kung bakit ito isa rin po sa hindrance kung bakit kokonti po yung ating mga guidance counselor. So isa sa dahilan diyan po ay yung mataas na qualification. Okay, kasi ganito po 'yan, no. Kailangan mo bago ka maging guidance counselor, kailangan ay graduate ka ng BS o BA sa guidance counselor po. Okay? O kaya graduate ka ng BS Psychology o Bachelor of Arts in Psychology. Tapos magma-master ka pa. Pagkatapos mong mag-master ng guidance counseling o kaya psychology, ay dadaan ka pa po sa PRC o kukuha ka pa po ng board exam para ikaw po ay maging lehitimong psychology, so guidance counselor na pwede mag-practice, which na kung saan yung sa pagiging teacher, graduate lang siya. So, hindi naman natin nilalalang, no? Pero ang sinasabi lang natin at dinidiin na natin at gusto nating may puntos dyan, yung qualification ng mga teacher, no? Na kung saan ay makagraduate sila ng bachelor, tapos mag-take sila ng board exam, ay pwede na silang maging magturo. Okay? O masa-certified na sila na isang licensed professional
teacher. Pero ibang ano no, iba yung pagdating sa guidance counselor no sa eskwelahan po. Ay kailangan niya muna magtapos ng bachelor, tapos again sabi ko nga kanina magma-master siya ng guidance counseling o psychology bago siya makapag PRC. So, malaki yung ano no, malaki yung tawag dito yung pagkakaiba kasi sa mga teacher ano lang bachelor lang, diretso na sa PRC, pwede na sila mag-board. Pero sa case ng mga aspirant ng maging guidance counselor ay kailangan po muna nilang una magtapos siyempre ng bachelor. Pangalawa, secondary yung kanilang master. So bago pa sila magkaroon sila ng karapatang mag-take ng board exam. So mas mahaba yung proseso po ng sa mga guidance counselor, sa mga teacher. At ang nirereklamo pa ng iba diyan, masyadong mataas yung qualification namin, master, bago kami payagang mag board exam. Samantalang itong sa mga teachers ay kailangan lang nila gumraduate ng bachelor. Then, diretso na sila, pwede na silang mag-board exam. Tapos, ang pagdating ng range ng sahod, parehas ng 27,000. So, yan yung isa sa mga dahilan kung bakit kokonti yung gustong mag-guidance counselor. So, hindi masyadong kaakit-akit para dun sa mga guidance counselor. No? Kahit yung mga guidance counselor na ay ano pa rin, hindi pa rin sila na ano no na naakit na tawag dito maging guidance counselor kasi sa sobrang liit ng sahod. So yung iba lumilipat sa teaching profession kasi mas may tawag dito may opportunity na yung kanilang karera ay mas gumanda pa. Okay? Kasi walang tinatawag na sa guidance counselor na tinatawag nating kanya kumbaga may level Katulad sa teacher no, may teacher 1, teacher 2. Kasi sa guidance counselor wala Pero ngayon, ang kagandahan ngayon dun sa sinusulong ni DepEd Secretary Angara, no, okay, yung ating secretary ng ating DepEd na sinusulong niya yung magkaroon ng development, no, katulad sa mga teacher, meron ng, kumbaga parang sa kanila, di ba, sa teacher, may teacher 1, teacher 2, pero ngayon ay sa mga guidance counselor, okay, ay meron na rin po niyan. So, ito yung tinatawag na mental health associate, no? Meron mga ganun, no? Mental health associate. Okay, so yan yung pag-usapan natin. So ngayon yung kagandahan ngayon, so sa palagay ko naman ay mas maakit na ngayon o maengganyo na yung mga guidance counselor o gumraduate ng counseling, nagmaster ng counseling o gumraduate ng psychology tapos nagmasters ng psychology. Kasi dito meron na po tayong plantilla position title, no? At yung salary grade po natin ay dito na natin makikita ngayon sa pag-uusapan po natin, no? So yung salary grade po ng isang mental health associate ay salary grade 11. So kung tawag diyan, kung mental health associate 1 ka at ang iyong salary grade ay 11 ay papatak po yan ng 27,000 per month po. Then pag ikaw po ay mental health associate 2, ang salary grade mo ay 12. So yung 12 ang pwede mo maging sahurin diyan ay 29,165. At kung ikaw naman po ay mental health associate 3, ay ang salary grade mo ay 13. So ang sahod mo po rito ay 31,320. At kung ikaw naman po ay mental health associate 4, ang salary grade mo ay 14. So which is, ang pwede mong sahurin ay 33,843. So kahit papano ay malaki-laki na po yun, no? Okay? Tapos, kung ikaw naman po ay mental health associate 5, ang salary grade mo ay 15, nasa 15 na, salary grade of 15. So, yung 15 ay 36,619. Ito na po yung iyong pwedeng sahurin. Okay? At kung ikaw naman po ay tawag dito ay mental health specialist 2, specialist ka na, so hindi ka na associate, no? Mental health specialist, ang salary grade mo ay
18. Pag mental health specialist ka na, 18 na po yung salary grade mo, which is 46,725. So, malaki-laki na talaga yan, no? Okay? So, pag ikaw naman po ay, tawag yan, ay mental health specialist 3, okay? Ang salary grade mo ay 20 na. So, yung sahod mo ay 57,343. So, napakalaki na, no? Maganda-ganda na yung sahod na yun, no? Tapos, pag ikaw po ay mental health specialist 4, ang salary grade mo ay salary grade 22, which is 71,000, 5,000, no? 71,511. At yung pinakadulo po ng salary grade ng isang guidance counselor o isang psychologist ay mental health specialist 5, which is ang salary grade mo niyan ay 24. So 90,078 pesos. So yan po yung salary grade na pwede po nating makuha as a guidance counselor. So, yan po ay naisulong na. So, pirma na lang ng ating presidenteng si Bongbong Marcos yung inaantay dyan. So, meron ng plantilla. So, maganda ngayon, no? Ang kagandahan ngayon, yung mga dati na nakagraduate ng guidance counselor at nagmaster at yung iba dyan may doctorate pa, mas malaki yung chance nila dun sa tawag dito sa opportunity. Hindi katulad sa mga magsisimula pa lang o sabihin natin yung mga nagma-masters hindi pa tapos, although hindi natin sinasabi na wala silang opportunity. Ang sinasabi natin, mas maswerte itong mga nauna na, okay? Dahil yung package na sahod o yung mga incentives na makukuha ay sila na po yung unang makikinabang po diyan. At yan po sana maabutan din natin yan dahil ako po ay sa ngayon ay nag-aaral ako ng Master of Arts in Psychology. So medyo bubuno pa ako ng isa't kalahating taon o depende pa rin, no, kung kung gaano natin tatapusin. Siyempre units kasi yan, eh. Depende sa units na nakuha mo, eh. Kung mas mapapabilis ka. O ano yan, tawag yan, pabor yan sa mga TRISEM kami, no? So, pwede namin kunin yan siguro isa't kalahati. Okay? So, 2 taon. Depende yun, no? Pero yun nga, sa mga gustong kumuha ng guidance counselor, sa mga psychologists, even dun sa mga social worker, eto na yung chance po natin na maging isang ganap na guidance counselor kasi maganda na yung ngayon, no, maganda na yung career task o yung tinatawag nating career opportunity sa pagiging guidance counselor. So sa mga aspirant na maging gustong guidance counselor, wag lang po tayong sumuko, no? Dahil tuloy lang, iano lang po natin yung passion natin at saka yung love natin sa pagiging guidance counselor, no? At yan po ay pag natapos natin yan ay sigurado mapa-private o mapa-public ay kahit papaano ay malaki na yung sahod. Mas nakita ko nga doon sa mga private company may sumasahod ng 40,000, 60 to 80,000 o 100,000, no? Okay, mas malaki pa nga minsan doon sa mga kumpanya. Okay? So yan po yung ating minimithi lahat bilang mga guidance counselor o nagpa-practice ng guidance counseling o nagpa-practice ng psychology o ikaw man po ay lisensyadong guidance counselor o lisensyadong psychologist. So with that, yun lamang po. At again, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating YouTube channel dito sa Doc Aga Magbanwa, paki-subscribe and hit the notification button para sa ating mga latest update po at dun sa ating mga bagong video na i-release. Share nyo na rin and like para po sa lalong yung ating YouTube channel ay lumawak, no. So yun lamang po, maraming salamat at mapagpalang umaga po sa ating lahat.